Kilalanin natin si Aristotle. Ang ama ni Aristotle ay isang manggagamot sa korte ng Athens. Dito siya nakakuha ng interes sa biology at agham sa pangkalahatan. Si Aristotle ay isang tanyag na sinaunang Griegong pilosopo, siyentipiko at polymath. Siya ay isang mag-aaral ni Plato sa akademya at naging guro ng batang si Alexander the Great. Gumawa ng makabulang kontribusyon si Aristotle sa malawak na hanay ng mga larangan kabilang na ang filosofiya, agham, pisika, anatomiya, lohika, etika, politika at higit pa. Itinatag ni Aristotle ang Lyceum. Gumamit siya ng peripateia. Sa halip na maupo lamang sa isang lugar, madalas magturo si Aristotle sa kanyang mga estudyante habang naglalakad. Ito ay isang paraan upang mapanatiling dinamiko at nakakaengganyo ang mga talakayan. Si Aristotle at ang kanyang mga estudyante ay pumupunta sa isang ekskursyon upang tuklasin ang natural na mundo, pagmamasid sa mga halaman, hayop, at iba pang mga bagay upang mas maunawaan kung paano gumagana ang mga ito. Si Aristotle ay may sariling bersyon ng isang laboratorio kung saan siya at ang kanyang mga estudyante ay maaaring mag-eksperimento, mag-explore at tumuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa mundo sa kanilang paligid. Si Aristotle ay madalas na tinutukoy bilang ama ng lohika o logic. Gumawa siya ng isang formal na sistema ng lohika na naging kilala bilang formal syllogism. Ang kanyang gawain sa lohika ay naglatag ng batayan para sa mga susunod na pag-unlad sa larangan ng pangangatwiran at argumentasyon. Ilan sa halimbawa nito ay all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. All mammals are warm-blooded, whales are mammals, therefore whales are warm-blooded. Ang mga gawa ni Aristotle ay ang direktang pagsalungat sa tradisyong pilosopikal ng Platonic. Hindi siya sumang-ayon sa kanyang tagapagturo na si Plato na ang kaalaman ay likas at nasa kaluluwa na bago pa tayo pinanganak. Naniniwala siya na nakakakuha tayo ng kaalaman sa pamamagitan ng karanasan sa mga bagay sa ating paligid at pagkakatuto mula sa mga ito. Para sa kanya, knowledge comes from the senses and can be true in itself. Ang idea na ito ni Aristotle ay ang kaalaman ay nakukuha sa pamamagitan ng ating mga pandama, mga bagay na ating nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan at naamoy. Naniniwala siya na ang pandama na karanasang ito ay kung paano natin naintindihan ang mundo sa paligid natin. Naisip niya na ang kalamang ito ay nakukuha mula sa ating mga pandama ay maaaring maging tumpak at totoo sa sarili nito. Ang ating mga pandama ay parang mga kagamitan na tumutulong sa atin na tumuklas ng mga katotohanan tungkol sa mundo. At ang kalamang ito ay wasto at maaasahan. Para kay Aristotle, ang mga tao ay hindi ang pinakamahalaga o sentral na aspeto ng kalawakan. Sa halip, isa lamang sila bilang bahagi ng mas malaking kosmos. Inihikayat ng pananaw na ito ang mapagkumbaba at mas malawak na paggalang at pag-unawa sa paligid at sa ibang nilikha. Ang etikal na filosofiya ni Aristotle ay matatagpuan sa kanyang akdang Nicomachean Ethics. Pinangalan niya ito sa kanyang anak na si Nicomachus. Ang Nicomachean Ethics ay ang naging paraan upang manawaan natin ang tama at mali. Itinaguyod ni St. Thomas of Aquinas ang mga ideyang etikal ni Aristotle. Pinagsama niya ang mga ito sa Biblia at mga turo ng simbahan upang lumikha ng Kristiyanong etika na ginagamit at kinikilala natin sa kasalukuyan. Ito yung tinatawag natin na Christian ethics. Malaki ang naging kontribusyon ni Aristotle sa pag-aaral ng natural na mundo. Inuri at ikinategorya niya ang iba't ibang uri ng hayop at halaman at ang kanyang mga obserbasyon ay naglatag ng pundasyon para sa mas maagang biological na pag-aaral. Inimay-himay niya ang mga isda, insekto, ibon, mamal at mga nilalang
sa dagat at pinangalanan ang kanilang mga bahagi. Naniniwala si Aristotle na ang ultimate aim o layunin ng buhay ng tao ay makamit ang kaligayahan o eudaimonia. Ito ay nangangahulugan na ang mga tao ay may likas na pagsisikap na makahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa kanilang buhay. Upang maabot ito, kailangang matutunan ang pagmomoderate o pag-iwas sa mga sukdulan. Binibigyang diin ang konsepto ng balanse sa buhay. There is always wisdom in moderation, so strike the balance. Minumungkahi nito na upang makamit ang kaligayahan sa buhay, dapat na iwasan ng isa ang labis na sukdulan sa kanilang maaksyon, pag-ugali o pagnanasa. Si Aristotle ay isa ring pioneer sa pagtuturo sa mga tao kung paano magsalita at magsulat ng mapanghikayat. Ang kasanayang ito na kilala bilang retorika ay tungkol sa epektibong paggamit ng wika upang kumbinsihin ang iba. Inimbestigahan niya ang mga trik ng mapanghikayat na komunikasyon tulad ng paggamit ng kredibilidad, emosyon at lohikal na pangangatwiran ng tagapagsalita upang maiparating ang kanyang punto. Ang teorya ni Aristotle ng tripartite soul ay isang paliwanag sa iba't ibang aspeto o faculties na bumubuo sa kaluluwa ng tao. Naniniwala siya na ang kaluluwa ay hindi isa lamang ang komposisyon, ngunit sa halip ito ay may tatlong bahagi: ang rational soul, appetitive soul, at vegetative soul. Naniniwala si Aristotle na ang tatlong bahagi ng ating kaluluwa ay parang isang pangkat. Lahat sila ay nagtutulungan upang mabuhay tayo at buuin kung sino tayo. Naisip niya na ang rational soul ay dapat gabayan ang iba pang mga bahagi upang matulungan tayong mamuhay ng balanse at magandang buhay. Ang unang bahagi ay ang vegetative soul. Ang vegetative soul ay ang direktang beholder ng buhay, nakadepende sa kalikasan. Ito ay may kakayahang mamatay at mabulok. Ang kaluluwang ito ay may pananagutan para sa mga mahahalagang proseso ng paglaki, pagkain, pagkakakilanlang sexual at pagpaparami. Ito ang nagpapanatili sa atin na mabuhay tulad ng paghinga at panunaw. Ang ikalawang bahagi ay ang appetitive soul. Dito nagmumula ang ating emosyon, sensasyon at hilig sa anumang bagay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na makaramdam ng matinding emosyon, lakas ng loob, pagiging agresibo o galit. Pinamamahalaan nito ang ating pleasure, instinct, sexual at gawaing material. Maximizing pleasure, avoidance of pain. Ang bahaging ito ng kaluluwa ay mas malapit na nauugday sa kalikasan ng isang tipikal na hayop. Ang ikatlong bahagi ay ang rational soul. Sinasaklaw nito ang ating kakayahan para sa katwiran, lohika, makapag-isip. Ito ang tumutulong sa atin na mag-isip, magsaulo, gumawa ng mga desisyon, gamitin ang ating kalayaan, pumili at matuto. Ito ang dahilan kung bakit tayo matalino at nakakaunawa ng mga bagay-bagay sa mundo. Ang mga tao ay binubuo ng tatlong bahagi: ang rational, appetitive, at vegetative. Ang hayop naman ay binubuo ng dalawang bahagi, appetitive at vegetative. Samantala ang mga halaman naman ay vegetative. Minsan, nagkakaroon ng pagkakataon na maging territorial ang tao. Kapag may ibang tao na nakaupo sa ating upuan, tayo ay naiinis o nagagalit. Ang territorial na pakiramdam na ito ay nagmumula sa ating appetitive soul, na likas din sa mga hayop. Ito ay instinct, ngunit narito ang makatwirang bahagi. Maaari tayong magpasya na huwag magalit. Kapag napagtanto natin na may iba pang upuan na available, hindi natin kailangang magalit. Parang tinulungan tayo ng ating pag-iisip na malampasan ng ating isang likas na appetitive soul. Isaalang-alang ang isa pang senaryo. Ang isang pasyente ay nakoma. Sa kabila ng pagiging walang malay na estadong ito, mahalagang ipakita ang paggalang sa kanyang buhay.
Ito ay dahil kahit na sila ay kasalukuyang nasa isang vegetative state, may posibilidad na sila ay makarecover at bumalik sa rational state.